Alam mo kung ano 'to? Obsession. 'Yan oh, 'yan. Mukhang hindi niyo na maialis ang pagkakadena ng inyong isip kakaisip niyo sa taong ito. Hmm, 'Yun oh, para na siyang tumira ng rent-free sa inyong isipan, 'no? So, mga ilang buwan na siya nagsi sa isip mo? Ang lagay ba sa isip mo lang ba 'to magsi o baka magkaroon na rin siya ng rent-free sa iyong puso? Hmm. Ano naman 'tong ginagawa ninyo? Tapos yun na ba yung pinapagawa ng nanay niyo, ha, or ng boss ninyo? Alamin natin nangyayari rito. Yeah, this is my mini deck, and it's kinda cute. Oh, mukhang ni-in-love na kayo dito sa inyong partner. Linawin ko lang 'no, hindi ito romantic partner kundi posibleng partner mo 'to sa trabaho, ano man yung work mo, or baka partner mo 'to sa negosyo. Yan nakikita ko dito, yan 'no. So, nakikita ko dito mga babes 'no, na kung sino man 'to 'no, na maaaring ipinarehas sa'yo or naging katuwang mo rito 'no, sa isang proyekto or sa isa ritong trabaho, mukhang nahuhulog na ang iyong loob sa kanya. So, yun ang nakikita ko dito. So, alamin pa natin more. Ano pa yung meron here? So, yeah, see, we've got now the Ace of Cups energy, Nine of Coins. Oh, eight, Queen of Wands, pero I was about to say Eight of Wands right here, no? So, nakikita ko dito na may communication kayo, nag-uusap kayo, may understanding, may pagkakaintindihan, may partnership. Pero uulitin ko lang, no? Hindi ko nafe-feel na ito ay isang romantic relationship, no? Na mutual ito. Yan, no? So, ibig sabihin 'no, malinaw nakikita ko rito may gusto ka na sa kanya. Yan 'no, alam ko gusto mong malaman kung magkakagusto rin ba siya sa'yo or kung ano ba ang mangyayari rito. Then let's see 'no, kung ipapakita ito sa'tin 'no. Pero let me finish first 'no, yung pag-lay ng ating energy sa ating table. This one's really standing out. The Queen of Wands to the Nine of Pentacles. Mamaya I'm gonna explain kung ano yan. Let's keep moving. This is a normal reaction, no? Seven of Wands energy to the Two of Swords. Yun, no? Yun, diba? So, hey there mga may loves collective. Kamusta po kayo? Ako po si Yan. Welcome tuloy. At sa mga returning viewers, thank you po sa inyong walang sawang suporta. At sa mga hindi pa nakakaalam, meron po tayong other channel. Ang link po niyan is nasa ating description box. Kaya naman kung interesado rin kayo na manood pa ng mga more collective readings no, for all signs no din, pwedeng-pwede kayong tumambay din doon. No? Pero just take only what resonates, no? And syempre, lahat kayo may free will kayo at the end of the day na pwede nyong gamitin anytime, anywhere. At syempre, wala tayo ditong gender, babae, lalaki, LGBT. Lahat kayo welcome. Pwede nyo rin pong pagpalit-palitin yung mga roles if you want since this is general reading. At syempre, timeless ito, pwedeng nangyari na sa iba nangyayari ngayon sa present moment. Sa iba naman ay maaaring hindi pa at mangyayari pa lamang. So, nakita ko dito, no, that with this strong Nine of Coins energy and there's this Queen of Wands,
nakikita ko rito 'no, na nahulog na yung loob niyo sa kanya 'no, pero mas mabilis na nahuhulog yung loob niyo sa kanya dahil meron siyang itsura, yung nakikita ko rito na ba't gano'n Miss yun? Mas mabilis napo-fall ang isang tao kapag may itsura yung isang person, 'yan oh. Siguro dahil malakas yung appeal or siguro dahil alam mo yon 'no, nai-imagine ninyo yung mga pinapanood ninyong mga leading man, leading lady 'no, sa mga K-dramas or sa mga C-dramas na pinapanood ninyo, sa mga movies 'no, or kayo ito 'no, na naniniwala sa Prince Charming 'no, princesses, queen, king sa fairy tales 'no. Meron bang syonget dun? Wala, 'di ba? So, nakikita ko dito na kayo 'tong klase ng energy 'no, na mas lalo kayo ritong hindi niyo mapigilan na hindi ma-inlove sa kanya, lalo na may itsura siya. Hindi sa pinapahalagahan ninyo ang looks, okey? Dito nakita ko na parang mas nag-i-slide smoothly or mas mabilis yung pagka-fall ninyo dito sa person na 'to 'no, dahil bukod sa mabait siya, 'yan 'no, single, 'yan mga babes 'no, single oh. 'Yan 'no, mamaya sabihin ko sa inyo kung ready ba siya dito to mingle 'no. 'Yan 'no, at nakikita ko dito na mukhang siya ay popular, okey? Hindi lamang dito sa kanyang mga kaibigan kundi maaaring marinig mo rin sa mga people around him or her na isa siyang popular with other guys or with other girls 'no. Kasi mabait na 'no, ayan 'no, nakita ko dito na parang masigasig 'no, at saka responsable din siya. So, nakikita ko dito na siya yung klase ng energy na parang, "Uy, hindi naman." Yung parang kahit na sinasabihan siya rito ng maraming mga compliments 'no, or parang mga papuri 'no, siya 'to na, "Uy, hindi, hindi, hindi naman gano'n." 'No, ayan 'no, wala yun, mga ganyan 'no. So, nagpapa-cute lang ba siya dun o nagpapa-macho? Hindi, 'no? Talagang ayaw niya lang at talagang nahihiya lang talaga siya na nabibigyan siya ng mga papuri, 'no? So, nakikita ko dito na kung sino man 'tong energy na 'to 'no, this type of energy right here is someone na posibleng nagbibigay sa'yo rito ng mga butterflies sa iyong stomach. Ibig sabihin kinikilig ka sa kanya 'no, and ikaw 'to 'no, nakikita mo kasi yung pagpupursige niya rito. Ayan. So, hindi mo lang siya rito nakikita bilang partner. Nagkaroon kasi rito ng opportunity with the Ace of Coins energy, 'no? Kaya kayo rito nagkalapit, 'no? Puwedeng dahil 'to sa isang proyekto, isang task sa job or sa work ninyo, or sa isang klase 'no, ng business proposal, 'yan 'no. So, nakikita ko rito na maaaring itong person na 'to 'no, is someone na lumalabas na partner mo, pero hindi in a romantic way kundi sa ibang bagay 'no. 'Di ba minsan sa trabaho 'no, tini-team up tayo sa mga group, minsan naman sa isang partner 'no, by twos. Minsan naman mga babes 'no, meron naman tayo rito na mga energies kung saan, itong ka-deal ninyo 'no is someone na meron kasi siyang sense of diskarte 'no. Kaya gusto rin siyang kaparehan ng iba, hindi dahil sa may itsura siya, siyempre bonus na lang yun, 'di ba? Kundi dahil madiskarte siya. Parang kaya niyang gawan ng paraan. Alam naman natin na kapag nagtatrabaho tayo sa isang corporate world or sa isang kumpanya, 'di ba, diyan hindi talaga malabo na mag-arise yung mga parang mga issues, concerns, lalo na kung yung company na pinagtatrabahuhan niyo ay selling products, selling services, 'di ba? So, hindi maiiwasan yung mga gano'ng bagay. Siya, madiskarte siya, mabilis siya mag-isip, okey? Kaya nai-impress lalo yung mga tao sa paligid niya na and yung iba posibleng bago lang 'to sa inyong company with the Ace of Coins energy, pero nagpapakita na siya rito 'no, ng pakikisama 'no, at nagpapakita rin siya rito ng suporta at pagiging responsable sa kanyang trabaho 'no. Siyempre 'di ba, diyan nagsisimula yung mga crush-crush na ganyan, 'di ba? Ikaw ba hindi mo pa na-experience na yung crush mo naging crush mo lang kasi pogi siya or maganda siya? Wala ka ng ibang nasabi maliban sa itsura niya? 'Di ba marami? 'Di ba kapag crush mo yung isang tao hindi mo lang masasabi na, "Ay kasi gwapo siya, eh."
eh, kasi maganda siya, kundi marami kang nasasabi, alam mo kasi mabait siya, alam mo kasi nakita ko sa kanya yung ganito, bla 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 bla, 'di ba? Marami ka pang mga sinasabi about that person na mga makukulay, mabubulaklak, magaganda, 'no? At itong tao na 'to nakikita ko na hindi siya rito pabebe at hindi rin dito mayabang ang kanyang energy. Actually, talagang nahihiya siya rito kapag binabati siya at binibigyan rito ng compliments or mga papuri, ayan 'no. So, nakikita ko rito na parang kayo 'to na nag-iiba na 'no, yung inyo rito na parang tingin sa kanya, alam ninyo na parang nagkakaroon na kayo rito ng, um, pagtangi sa kanya 'no, ng crush sa kanya, ina-admire niyo na siya, hindi lang dito sa kanya ritong trabaho 'no, pati na rin dito sa kanya ritong looks 'no, and appearance 'no. And kayo ito with this Seven of Wands energy 'no, and there's this Two of Swords, sabi ko nga sa inyo natural 'to 'no, na parang maiisip ninyo na, "Paano ba 'to, nagkaka-crush na ako sa kanya, pero mukhang malabo naman na masuklian niya yung pagka-crush ko." Ayan 'no. So, parang may mga gano'n na kayong iniisip dito 'no. So, parang you still want to work things with that person, pero may worry na kayo with the Eight of Coins energy right here and the Seven of Wands because maaaring yang pagka-crush mo sa kanya is natatakot ka, ang wini-worry mo is maaaring ma-fall ka na talaga sa kanya rito. Like mahulog na yung loob mo to the point na kilala mo yung sarili mo na baka magselos ka na ng wala sa lugar, baka mainis ka na at mabwisit ng wala sa lugar 'no. Yung mga gano'ng klase ng bagay 'no, yung parang 'pag may lumalapit sa kanya 'no, magseselos ka, wala naman kayo. Ayaw mo yung gano'ng feeling na parang feeling mo 'no, inaangkin mo siyang sa'yo pero wala namang kayo tapos at the back of your mind you're thinking na malabo siyang magkagusto sa'yo because hindi kayo magka-level 'no. At ang pinaka nakikita ko ditong nakikita mo is yung looks 'no, na parang dito kasi 'no, nakikita mo rito ng malinaw na may itsura kasi yan, eh, gwapo kasi yan, eh, maganda kasi yan, eh, ako ganito lang, yan 'no. So may gano'ng klase ng energy rito and it is somehow heavy. So, ibig sabihin parang may comparison rito na, "Ganito lang kasi ako, eh, hindi naman akong papansin niyan, gwapo, maganda yan." Yan, habulin, hinahabol yan ng mga girls, ng mga boys. Malabong mapansin ako niyan, yan. Pero gayunpaman 'no, gusto mo pa rin na magpatuloy siya ritong maging partner. 'No? Pero may nakakaramdam tayo dito ng proud ka, kasi parang out of all the colleagues or mga coworkers ninyo diyan kung nasa loob man kayo ng iisang workplace or ng iisang business dito 'no, you feel so lucky, mapalad ka 'no, you feel so mapalad na naging partner mo siya dito 'no. So nakikita ko dito mga babes that with the Page of Wands energy, no, Page of Cups right here and the Fool card 'no, parang kayo 'to na nagkakagusto kayo lalo sa kanya to the point na parang I'm getting that example 'no, na parang baka bigla mo nalang masabi sa kanya 'no, na parang, "Will you marry me?" No, wala naman kayo 'no, or parang, "Saan galing yun? Will you marry me?" No, na parang, "Ha? You're telling me na sobra mo siyang gusto dito na parang baka mabanggit mo yung mga gano'ng klase ng salita kahit wala namang kayo." So, ibig sabihin nagkakaroon ka na rito ng strong fantasies dito sa person na ito. So, parang baka makagawa ka rito ng mga magdudulot ng awkward moments, hindi lamang sa kanya kundi lalong-lalo na sa'yo. At mukhang nakikita ko rito na mukhang ikaw yung klase ng energy 'no, na once na, meron ka ng nagawa 'no, ang ang last thing na puwede mo na lang gawin ay yung mahiya. Kasi nagawa mo na, eh, 'no? Yung after mong gawin yung isang awkward na bagay because of your, emotions and feelings running high, 'no? Parang ang ending is mahihiya ka na lang 'no, dahil tapos mo na yun na masabi or magawa 'no. Not literally na sasabihin mo yung, "Will you marry me?" or whatever 'no, pero meron kang maaaring mga masabi or magawa 'no, na para kang nag-cross ng line 'no. Ibig sabihin nun ganito, malinaw na magkatrabaho kayo rito pero dahil nagkakaroon ka at namumuo ka rito ng feelings para sa kanya 'no, from crush, mukhang lumalalim 'no, ang iyong feelings for this person 'no. Do'n parang baka may masabi ka dahil 'pag gusto mo yung isang person na may mga nababanggit ka dito na parang, um, "Kumain ka kasi malulungkot ako kapagka hindi ka kumain." Yung mga gano'n na ta's biglang ayaw mo pa sabihin yung sinabi ko, ano ba yun, ba't ko sinabi yun?
Yung gano'ng klase ng energy, 'no, yung parang nasabi mo ta's parang binabawi mo kasi naging aware ka bigla, 'di ba? But when your emotions are running high, sometimes hindi mo na nasasala kung ano yung sinasabi mo, 'no? You're just telling it, 'no, from dun sa feeling ng yun kasi yung pinakanararamdaman mo, okey? So, nakikita ko dito, 'no, that you're starting to fall in love with this person here, 'no, and parang medyo may halong pagkainis dito kasi bakit naman kasi gwapo pa 'yan, miss 'yan? Bakit naman kasi maganda pa 'yan, miss 'yan? Mas lalo tuloy akong nahihirapan pigilin yung sarili kong hindi magkagusto sa kanya. So, siyempre problema mo na 'yun. Wala akong tinatanong diyan. So, nakikita ko dito, 'no, totoo talaga 'yan, 'no, na 'pag may itsura ang isang tao, tapos nagma-match pa yung itsura niya, 'no, yung pagiging handsome niya at pagiging beautiful niya nagma-match sa kanya ritong ugali, talagang mas in love, 'no? Now the thing right here is, I know what's on your mind. Single 'yan, miss 'yan. Medyo mataas yung tingin ko sa kanya. Tingin mo ba magkakagusto yun sa'kin? Yan, pinakatanong ng lahat, 'no? Well, if this is your reading right here from the looks of this one, I'm seeing the full card energy. Ayan, 'no. So, nakikita ko rito mga babes, 'no, na possible na magkaroon rito, 'no, ng something sa inyong dalawa, pero kailangan niyo muna mga babes, 'no, na makita yung pinaka or makilala yung pinaka siya. Miss 'yan, nakakatakot naman yung sinabi mo. Parang sinabi mo ba na mali yung iniisip ko sa kanya, hindi talaga siya tunay na mabait, salbahe talaga siya, blah, blah, blah. Hindi, hindi gano'n, 'no. Mangyayari ang lahat ng ito, mangyayari ang new beginning na ito kapagka nakilala mo na siya more. Kapag nagsimula mo na ritong makilala kung sino ang kanyang pamilya, kung ano ang kanyang naging nakaraan, kung sino yung mga naging parte ng buhay niya, 'no, at kung ano yung mga bagay na posibleng kinatakutan or nagdulot ng hindi magandang experiences niya sa life, dun na magsisimulang umikot. So, ibig sabihin you need some kind of patience dito kung gusto mo talaga na ipagpatuloy ang pakikipagkonekta sa taong ito, okey? Kasi nakikita ko that the crucial part, 'no, ng parteng iyon, 'no, is that malaki yung magiging parte mo, 'no, doon sa sitwasyon na yun dahil magiging ka niya ritong hindi hingahan, hindi sandalan, 'no, kundi magiging ka niya rito na parang isang, alam mo yun, 'no, familiar na companion, okey? Na parang nagiging komportable siya na nakakausap. 'Di ba? Kasi you're dealing here with someone na hindi po siya mabilis ma-fall at medyo meron siyang trust issues, okey? At kung willing ka na hintayin itong tao na 'to na mawala yung trust issues na yun, then I'll guarantee you that this person here will be yours. Kasi unang-una sa puwede mong, um, masigurado dito 'no, is once na nakita ka niyang trustworthy, okey? Dun pa lang, malaki na yung laban mo. Mapapababae ka man nakikinig, mapalalaki or LGBT, yun ang nakikita ko rito isa sa bagay na dapat mong ilaban, 'no? At kailangan mong maging yun, 'no, nakatiwa-tiwala, 'no? Hindi ko sinasabing hindi kayo katiwa-tiwala mga babes, kundi yun ang magiging susi para mapasa'yo ang taong ito. See? Okay, gano'n yung nakikita natin dito. So, maraming salamat sa oras mo. Muli ako po si Yan, Sarang Heyo, Love and Light, 'no. Meron diyan masakit yung tiyan, okey? Inom-inom kayo ng tubig mga babes, 'no, tsaka ang tawag nito, huwag kayong papalipas ng gutom. Nakaramdam tayo ng meron diyang masakit ang tummy-calls, 'yan 'no. Or yung iba baka nadudumi lang, 'no, pasintabi sa mga kumakain. So, yan, so all the messages we got right here for you, honey. Maraming salamat sa oras mo. Love and light. Annyeong.